Ang Bulacan ay isa sa mga lalawigan ng Pilipinas na nasa Region 3 o Gitnang Luzon. Ang kasaysayan ng lalawigan mula sa pananakop ng mga Espanyol ay puno ng mga pangyayaring karapat-dapat gunitain. Noon pa lamang ng pagdating ni Legazpi upang sakupin ang Maynila kasama ang dalawa sa kanyang mga subordinate na opisyal, sina Martin de Goiti at Juan Salcedo, ipinakita ng mga Bulaceno sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid na Marino mula sa Hagonoy ang kanilang likas na pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtulong kay Raja Soliman, hari ng Maynila, labanan ang labanan sa Bangkusay Channel. Nagsimula ang kasaysayan nang ang isang maliit na pamayanan ng mga mangingisda ay nanirahan sa baybayin ng Look ng Maynila bago dumating ang mga Kastila. Nang maglaon ang mga settler na ito ay naging mga magsasaka pagkatapos lumipat sa loob ng kanilang natuklasan na ang lupain sa panloob na bahagi ay mataba at napaka-drain ng network ng mga ilog at sapa. Ang mga settler na ito ay lumago at umunlad tungo sa malaki at maunlad na pamayanan na kilala ngayon bilang lalawigan ng Bulacan. Pinaniniwala ang namumulaklak ang mga bulaklak sa rehiyon nang dumating ang mga Kastila. Dahil sa malalawak na luntiang mga taniman, gulay at masaganang namumulaklak na halaman, pati na rin ang magagandang babae, tinawag na Bulacan ang magandang lupaing ito bilang isang uri ng pinaikling termino para sa bulaklakan at o hinango ng salitang bulak. Kapok na sagana sa lalawigan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang paglagda sa kasunduan ng Biak na Bato noong 1877 ay isang napakatalino na kabanata sa kasaysayan ng Bulacan. Gayunpaman, ang putong nakaluwalhatian sa mga serye ng mga makasaysayang pangyayari sa lalawigan ay ang pagtatatag ng kabisera ng unang Republika ng Pilipinas sa Malolos. Ang simbahan ng Malolos at ang simbahan ng Barasoin ay parehong maaalala bilang executive headquarters ni Pangulong Aguinaldo at bilang legislative mula Setyembre 10, 1878 hanggang Marso 20, 1879. Sa Malolos din na ang tanyag at makasaysayang dokumento, ang Saligang Batas ng Malolos, ay binalangkas at pinagtibay. Ang Bulacan ay duyan din ng mga marangal na bayani, ng mga dakilang lalaki at babae. Ang mga unang tao ng Bulacan, na mga inapo ng isang lahing mapagmahal sa kalayaan, ay bumangon din sa pag-aalsa tulad ng kanilang mga kapatid sa ibang bahagi ng bansa. Ang Bulacan ay isa sa 8 lalawigan na nagrally sa likod ng panawagan ng Katipunan para sa isang todong pag-aalsa laban sa paniniil ng mga Espanyol noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ginawa nito ang dakilang propagandista na si Marcelo H. del Pilar, ang kabataang si General Gregorio del Pilar, ang propagandista na si Ano Pons, ang Texon, Valenzuela, Torres, Estrella, Viola, Sandico, ang sikat na kababaihan ng Malolos, at Maestro Eusebio Roque, Maestrong Sebio, bukod sa marami pang iba. Ipinagmamalaki ng mga Bulakenyo ang kanilang kasaysayan at tradisyon at namumuhay sila sa mga kaluwalhatiang ito. Sa pamamagitan ng mga kaluwalhatiang ito, sila ay mabilis na nagpapakita ng pamumuno at naghahangad ng lubos na pangako sa mga pambansang layunin. Ang Bulacan ay tahanan din ng marami sa mga pinakadakilang artista sa bansa, na may magandang bilang na itinaas bilang pambansang alagad ng sining, ang mga maalamat na Makata na sina Francisco Baltazar, Balagtas at Jose Corazon de Jesus, na kilala rin bilang Husing Batute. Internationally acclaimed pianist, Cecil Buencamino Licad, ang nasyonalistang iskultor, si Guillermo Tolentino, pambansang alagad ng sining sa paglililok, 1976, ang pinakapangunahing exponent ng Philippine folk dance, Francisca Aquino, national artist in dance, 1973, Philippine film greats, Elvian Matriarch, Donna Sisang de Leon, movie director, Gerardo de Leon, national artist in film, 1982, and movie actor Danilo Montes.